pinagluloko po tayo, ginagago na po tayo, ginagawa tayong mga tanga ng mga taong ito, pero tahimik lang din po tayo. Nakakumukuha ng pambayad sa mga alalay mo. Gano'n na kalaki ang ninakaw mo? Ladder race ang pagiging addict. Una, tikim-tikim ka lang. O, diba? Tikim-tikim ka lang. Susunod, medyo user ka na. Yan, user ka na. O, pag Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. what's up mga kayon, and welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin ng Issue ng Bayan. Ating pag-usapan, today is January 6, araw ng Lunes, alas 12 o 12:30 na dito sa akin na madaling araw. Hindi ako makatulog at meron bumabagabag sa isipan ko at gusto kong gumawa ng video nang sa ganun may upload ko mamayang alauna dahil ang Issue ng Bayan ating pag-usapan ay 2 beses po natin na ine-ere at ina-upload. Ito po ay alauna ng hapon at alas 6 ng gabi. Meron kasi bumagawa, dapat natutulog na ako pero wala hindi ko talaga matiis, no? Hindi ko kayo matiis mga kayon. Shoutout sa lahat ng mga viewers natin, lalo-lalo na yung mga nasa ibang bansa. Maraming salamat po sa suporta nyo sa Joe Malone TV. At dumadami na tayo at nakikita ko naman yan doon sa ating comment section. Kaya napaka-importante yung comment section kahit hindi ako masyado nakakapag-reply o minsan react lang yung nai-reply natin. Pero nagpapasalamat ang inyong lingkod. Okay? Shoutout sa lahat ng viewers natin abroad. Attendance check naman tayo dyan sa baba kung nanonood ka. Uy, may nakita ako dyan. May nag-comment dyan, watching from Sweden. Wayop naman talaga. Ang layo na nang inaabot ng vlog natin, ng video natin. Siyempre, yung mga nasa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, yung mga nanonood from Misamis Oriental, Mindoro, Cebu, Davao. Ang dami na nagko-comment dyan, kaya napaka-importante. Attendance check tayo dyan sa baba. Paki-comment dyan kung saan kayo lupalop naroroon at nanonood at nakikinig dito sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan ating pag-usapan. 2 beses po tayo nag-upload, alauna ng hapon at alas 6 pa kaya ang tabay na lang. At kung meron mang bonus round yan, siguro in between o baka sa gabi. Pero usually, alauna ng hapon, at alas 6 ng gabi. Yan po yung pinaka-schedule ng Issue ng Bayan ating pag-usapan. Eto na. Kung bago ka sa channel natin, please subscribe. Wala namang bayad dyan. At click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw, no? At ako marami ka namang marami ka namang oras, paki-play on na lang yung video natin habang naglilinis ka, naghuhugas, nagluluto, at hayaan nyo na lang pakinggan yung boses natin. Yan yung pinaka-suporta nyo sa mga content creator na tulad namin. At wag na wag din kayong mag-i-skip ng ads para hayahay ang buhay ng isang content creator. Maraming salamat kung gagawin mo man yan. Uy! Oh! Oh, yeah! Yeah! Ginigising ko lang kayo meron kasi bumabagabag sa akin Ito mga kayon, napaisip kasi ako Marami na kasi ako napapanood sa YouTube din. Totoo nga naman, no? Napapaisip ako at napapatanong din, no? Napapatanong din kung bakit parang mas naririnig natin ngayon si Ted Filon, si Manong Ted. Tapos eto nga si Rapi Tulfo hindi natin masyado naririnig. Uy, nagtatanong lang Nagtatanong lang. Naisip nyo rin paminsan yun. Naisip nyo. Kasi kilala kasi natin si Idol Rafi Tulfo na Sumbungan ng Bayan, 'di ba? 'Di ba? Totoo, 'di ba? May programa nga siya diyan, Sumbungan ng Bayan ngayon, bakit ngayon sa mga sa mga naririnig natin, nababalitaan natin about sa mga akap-akap na yan, yung PhilHealth issue na yan, ba't parang hindi natin naririnig ata si Mr. Rafi Tulfo, ang Sumbungan ng Bayan, di ba? At mas naririnig natin ngayon si Manong Ted. Kaya nga humanghanga ako rito kay Manong Ted kasi talagang yung malasakit niya sa sambayanan, ganun-ganun na lang, no? Nakikita ko na talagang ang laki, no? Ang laki ng bayag netong ni Manong Ted Filon. Sa totoo lang, ha? Gising na! Gising na! Baka mamaya, pagkatapos ng election, pagka nanalo kayo, saka lang kayo maririnig. Pagka mga ganyang issue, wala kayong marinig. Hindi namin kayo marinig, hindi namin kayo mapaghugutan. Hindi namin kakayanin mga content creator to. Kasi mas sikat kayo Di ba?
mas sikat kayo, nasa mainstream media kayo, yung iba nakaupo, palag-palag din minsan. Di ba? Palag-palag din minsan dahil Ginagawa mo. dahil kung kami lang dito mga content creator, medyo matatagalan. Pero huwag kayong mag-alala, hindi susuko ng inyong lingkod. Ginagawa mo. Para talagang magising natin yung mga sambayanan. Kasi yung iba dyan, alam ko, hindi na-abot. Yung iba, hindi pa aware. Alam mo yun, hindi pa conscious, hindi pa aware. Wala pa nga ganong knowledge na wala kung hindi na... Eto, panoorin natin bago tayo magkomento. Itong video na to, kinonsolidate ko ulit to. I'm sure kasi marami na kayong napapanood, baka yung nalalagpasan nyo to. O marahil napanood nyo na rin to. Pero ipapakita ko na rin sa inyo to mga kinonsolidate ko na video na to at bigyan natin ng reaction. Pero, di ba? Napapaisip ka rin ba? Bakit si Manong Ted? Hindi naman tumatakbo si Manong Ted, di ba? Nagpasa ba ng COC si Manong Ted? Alam ko, hindi. Wala. Hindi siya tumatakbo. Na-enjoy niya yung pagiging journey niya. Bakit si Manong Ted, dinig na dinig natin at pinagtatanggol ang sambayanan. Pero yung si Rafi Tulfo, hindi ko tahimik, hindi ko marinig ngayon. O, nagtatanong lang po ang inyong lingkod, ha? Nagtatanong lang po ang inyong lingkod. Baka mamaya, kasuhan tayo niya. So, wala naman akong sinasabi rito, di ba? Okay, panoorin na natin to. Ted Filon, Manong Ted. Issue ng bayan, ating pag-usapan. Tayong mga mamamayan, tayong lahat na nag-aambag-ambagan dito sa perang ito, karamihan sa atin tahimik lang, karamihan sa inyo tahimik lang. Kaya po, wala na silang hiya. Wala na silang kahihiyan. Garapalan na po di ba? Garapalan na. Sabi ho ni Yusek Magno, ni Cielo, klaro naman, di ba, na pork ito. Klaro naman na election money ito, election budget ito. Na pinabayaan mo na ang napaka-importanting mga programa ng gobyerno. Basic po na pangangailangan natin. Pero importante lang, magpatuloy sila sa paghawak sa poder. Yan po yan Pero yun nga, kailan at kailan gigising ang taong bayan dito sa pagkakahimlay na ito? Yan. Pinaglololoko po tayo. Sabi ka na si Michelle, di ba? Pinaglololoko po tayo. Ginagago na po tayo. Ginagawa tayong mga tanga ng mga taong ito. Pero tahimik lang din po tayo. Kaya nangyayari ito kasi nga, tahimik lang Bakit? Wala na hong nagpo-protesta talaga, as in nag-iingay. Pumunta ka sa kalye, sa bagay, pag makisama ka sa grupo ng bayan, komunista ka na kaagad, hindi ba? Magprotesta ka, agad ka nang dudumugin ng kanilang mga trolls. Pero ganun na po talaga ngayon. Hayaan na lang natin sila sa pandarambong na ginagawa nila. Panluloko po sa atin. Ang sarap pag-usapan itong isyong ito. Kung maaari nga lang po, hanggang bukas tayo dito, Ria. Pero Manong Ted, yung Ramdam mo yung ramdam mo yung sincerity ni Ted Filon at saka yung frustration. pangyarihan na pumili. Yan. Di ba? Nasa atin pa rin no? So, sabi nga ni Professor Cielo Magno, sa May 12, please lang. Nasa atin pa rin kapangyarihan ang pagpili. Okay naman, dahil ikaw, ako, Yan. sila dito, pero papaano yung naandong Pilipino na butante na pumipila sa akap? Yes. Di ba? Paano yung butante Nakakatisma yan, doon na walang kaalam-alam kung hindi maghanap buhay at maghanap po ng ipanlalaman sa sigmura? Yung hindi niya alam ang isyong pambayan. Ang dami yung ganun Mga kapatid, niloloko ng mga mandarambong na ito, lalo na yung pagkarami-rami po ng billboard, niloloko ng totoong mga mandarambong na ito at pinagsasamantalahan yung kamangmangan at angahan ng marami po sa ating mga kababayan. With all due respect, pinagsasamantalahan nila yung kahirapan, kamangmangan ng mga tao. Opo. Kaya ngayon, asahan na naman po natin na, di ba, despite itong mga panawagan na ito, pumili ng tama, di ba? Ganun pa rin po, pipiliin nila. Sila pa rin po. Kasi nga,
bulag sa katotohanan. Yes. At again, kaya tayo hindi umuunlad sa bayan na ito dahil po sa pinipili na mas nakararami sa atin ang hindi Exactly. dapat nanunungkulan sa gobyerno. Correct. That is the sad reality. Hindi ko alam kung sa lifetime namin, sa aking pong mga kahenerasyon, kung makakita ko tayo ng pagbabago. Hindi ko na alam sa inyo, Rhea, sa Sana. panahon ninyo. Sana, nakakapagod na Manong Ted. Hmm. Na yung mga paghihirap, hamon na naririnig namin mula sa mas nakatatanda, yun pa rin yung dinaranas namin. Parang hindi nagbabago. Parang No? Wala talagang pagbabago kasi nga generational curse eh. at kung maaari nga sabi ko ang sarap na isa-isahin itong mga to. Eh saan kaya kinukuha yung pondo? Pang billboard, pang commercial, wala pang eleksyon, wala pang kampanya. Di ba? Nako, Diyos ko po Panginoon. Tandaan po natin na ngayon sa mga panahong ito, huwag natin pag-usapan ng plataforma. Ang unang tanong, ano ba ang negosyo ninyo? Ano Yan. ba ang interest ninyo? Opo, sa paglilingkod daw sa gobyerno. Ang pinakamainam nga ngayon lahat ng tumatakbo na nasa posisyon na ngayon, Yan. lahat ng kung ano man ang posisyon, Yes. opo, ngayon tumatakbo, sige nga, Pakinggan nyo, ilabas ha? ninyo ang inyong SALN. Yan. Yan. Labas nyo lahat ang statement of assets ninyo. And Tandaan liabilities. ninyo, noon saan ka nakatira, ngayon saan ka nakatira, ilan sasakyan ninyo, Yes. ilan ang ari-arian ninyo. Opo, yun ang pinakamaganda. Yun ang dapat. Kasi doon pa lamang malalaman mo na ang itong taong ito ay magnanakaw sa gobyerno. Mamahan sa pwesto. Opo, sa ngayon pa lamang, yun ang pinakamagandang tanongin dito ho sa mga naghahangad daw maging lingkod bayan o maglingkod pa sa bayan. Labas ninyo lahat ng salin nyo. Kaso lang, wala ho namang ding, di ba, nagtatanong ng ganon. Sa amin nga din dito, sabi ko, magkakaroon ba tayo dito ng one-on-one interview sa mga kandidato pati sa mga party list? Baka wala pumayag sa atin. Wala nga atin talaga, Manong Ted. Papayag ba dito na, ang unang katanungan ko, ano ba negosyo nyo? No. Papayag ba yung kandidato? O, Mr. Candidate for Senator, pwede bang ilabas mo salin mo? Yes. Pwede bang malaman ngayon saan ka nakatira ngayon? Iba yung bayag na ito, no? Saan ka nakatira ngayon? Dati ba saan ka? Hindi natin sa minamaliit o inaakusahan ka, pero dahil ikaw yung naghahangad, maglingkod sa bayan, maging transparent ka sa buhay mo. Yes, Ikaw yes. ho sa inyo kapag pribadong individual. Pero ikaw na gustong maging senador, for example. Oo. Sige nga. Oo. Gaano ka ngayong kayaman? Kung nakaupo ka sa pwesto. Sige nga, ilantad mo nga. Opo. Magpakatotoo po tayo dito. Dapat ganun. Ang ating tanungan hindi yung ano ang plataforma mo, anong gagawin mo, anong panukala mo, anong ganito. Hello, pinagluluko tayo yan. Lahat yan ipapangako, lahat yan sasabihin. Opo, para ka maimpluwensyahan. Tama na naman. Oo, di ba? Ang totoo dito, ngayon, gaano karangya ang buhay mo? Saan ka kumuha ng pera mo? Di ba? Oo. Paano mo binubuhay ang mga anak mo sa labas? Paano mo binubuhay ang sangkaterbang pamilya mo? Saan ka kumukuha ng pambayad sa mga alalay mo? Gaano nakalaki ang ninakaw mo? Grabe, no? Grabe, halatang halata mo kay Manong Ted yung frustration sa kayong galit eh. Galit na yun eh. Hindi na lang niya siguro talaga makuwang, alam mo yun, sa verbal, pero halata mo sa gesture ng katawan niya, sa body language. Halata mong frustrated at halata mo nga inis din at halata mong may galit. Totoo naman yung sinasabi ni Manong Ted eh, di ba? Totoo. Tayo, ako, yung mga ibang content creator, yung ibang mulat, dilat sa nangyayari sa gobyerno. Lagi ko sinasabi to rito, pero kailangan natin talagang paulit-ulit eh. Pasensya na doon sa mga laging nanonood sa akin kung meron mga statement tayong inuulit-ulit. Kasi marami pang hindi nakakapanood eh. Ako lagi ko sinasabi to eh. Para sa ating mulat, dilat, aware, conscious sa nangyayari sa gobyerno, alam na natin kung sino yung mga dapat at hindi dapat at malalaman pa natin kung sino yung mga talagang hindi karapat-dapat at yung mga talagang dapat iupo natin. Kaso ang problema, iilan lang tayo. Iilan lang tayo. Yung iba na hindi interesado sa politics, mas marami sila. Yung iba dyan, ayaw na lang pag-usapan yung politics. Come what may na lang, ayaw nang alamin yung politics kasi nai-stress. O kaya frustrated din kasi kahit sino daw iboto nila, end up, kakalalamunin ng sistema, magiging corrupt din. Totoo naman, mas marami pa rin sila. Tayong aware, tayong mulat, tayong dilat, kakaunti pa lang. Kaya nga paulit-ulit ako dito eh.
Ang problema kasi, bakit si Manong Ted lang yung naririnig natin at yung mga iilan, gaya nila Prof. Magno, di ba, nila Cielo Magno, iilan lang yung pumipiyok, yung mga nagbumoboses. Manong Ted bumoses, nagalit na, nagsalita na. Bakit yung iba hindi? Bakit yung mga inaasahan natin na magtatanggol sa mga sambayan ng Pilipino, ayun, nananahimik. Di ba? Di ba? Ang tahimik nila ngayon. Hindi natin malaman kung nasaan na sila. Bakit nung ang tatapang nila, nung mga sa Pogo-Pogo issue, ang tatapang nilang sumagot. Pero ngayong issue ng PhilHealth, issue ng AKAP, wala sila. Hindi mo makita. 'Di ba? Ano 'yon? Tumakas na. 'Di ba? Aba, matindi! Sa totoo, nakaka-frustrate. Nakaka-frustrate, nakakainis din. Ramdam ko yung inis, yung galit at frustration ni Manong Ted. Kasi parang siya na lang 'di ba? Siya na lang tapos kami, 'di ba? Mga content creator. O isama na natin sila, Attorney Sal Panelo, yung mga bumaboses, isama na natin. O ilan lang 'yon kumpara doon sa ang dami. Gaya ng sinasabi ni Manong Ted, paano yung mga kumukuha ng akap, no, napipilitan, 'di ba? O syempre kayang-kayang ano 'yan. Siyempre, kayang-kayang mabago isip niyan. 'Di ba? Nakakainis. Kaya lagi kong sinasabi dito, ako, ganyan din ako dati. Kaya siguro hindi ako makatulog ngayon. Bili mo, alauna, nagre-record ako ng pang-topic ko mamaya, bukas, ng alauna. Ano oras? Alauna ng madaling araw sa akin dito ng January 6. Para mamaya itong alauna ng hapon, hindi ako makatulog. Kasi nung napanood ko to, na-excite ako. Na-excite ako. Di ba nga lagi ko sinasabi sa inyo, pinapanood ko yan, nagre-research ako, homework ko yan, assignment ko yan para sa inyo. Nang sa ganon, kayo, maisip nyo na, uy, dekalidad itong si Joe Malone TV, hindi lang basta boka ng boka, kahit papano. Alam niyo yan, mararamdaman nyo yan pagka may saysay pa yung sinasabi ko, wala na eh. Pag wala nang saysay yung sinasabi ko, mag-subscribe na kayo, huwag na kayo manood sa akin. Ganun kasimple, ganun ako ka-transparent. Kasi, ginagawa ko din yung assignment ko eh. Ginagawa ko rin yung trabaho ko. Nang sa ganon, pagka humarap ako sa inyo, napanood nyo ako, alam nyo na may isa-isa yung sinasabi natin. Kaya ako, 10 na mga kasama ko na mga content creator na gumigising doon sa mga iba, sana mapanood nila. Kaya ang tanging hiling ko nga sa part nyo, di ba, lagi ko sinasabi, paki-like and share doon sa mga kapitbahay, kaibigan, kamag-anakan nyo na hindi pa mulat, hindi pa dilat. Kasi dati ang katwiran ko, ayokong bumoto kasi may stress lang ako at baka yung iboboto ko, corrupt din. Di ba? O kaya, ayoko nga manood ng mga politics, ng balita, kasi may stress lang ako. Pero mali pala yun. Kasi, ito yung gobyerno natin, ikaw yung gobyerno eh. Parte ka ng gobyerno. Tayo yun. Dapat meron tayong pake. Dapat bumoboto tayo. Dapat alam natin. Ang hindi ko lang nagawa, noon, yung gawin yung homework, yung assignment na alamin kung sino yung mga kandidato na to. Kaya tama si Manong Ted eh. Hindi na nga tutuusin. I-second priority mo na lang yung plataforma ng kandidato. Kung talagang willing sila na ilabas yung statement and liabilities nila, palabas nila yung SALN, di ba? Kung gusto nilang maging public servant, dapat i-open yung SALN nila. Open yung buhay nila, open yung SALN nila. Kasi kaya ka nga public servant eh. Kung ayaw mo maging public yung buhay mo, huwag kang tumakbo, maging pribado ka. 'Di ba? Kung ayaw mo ng mga ganyan na submitan ng SALN o yung ungkatan ng buhay, huwag kang magpaka-public servant. Magpaka-private ka. Huwag kang kumuha ng posisyon sa gobyerno. Kasi kung gusto mo mag-serve sa sambayanan, kailangan public ka, transparent ka, black and white ka. 'Di ba? Nakaka-frustrate. Talaga, ramdam ko yung inis ni Manong Ted kasi talagang dapat si Manong Ted na lang yung naririnig natin, sila Cielo Magno, sila Ellie ng TikTok. Iilan lang tayo. Di ba? Iilan lang kami. Iilan lang tayo. May 100 pa. May 100 ba? May 200 ba? May 1,000 ba na mga content creator o yung mga talagang dinig yung talagang dinig, yung mga talagang bumoboses. At yung mga iilang nakaupo na tumutulong at ang sisiwalat, iilan lang yan. Ang dami nila ron. Diba? Tapos may mga pang pondo-pondo pa sila. Yun nga, election money daw. O eto, simulan natin.
pakinggan itong Kababayan natin, Akap. may mga trabaho, mga rider ng Grab, mga driver ng Angkas, yan ho, sumisweldo ng mga 23,000 or less, mga CQ, mga waiter, dishwasher, sila po yung walang ayuda. Yan po yung pinaka-primary purpose ng AKAP. Kaya po, ako po nag-coin ng idea na yan ng AKAP, yung ayuda para sa kapos ang kita program. Pero last year po, during the budget deliberation po, hearing, isiningit po yan, ipinasok po yung AKAP na yan. Ito Pero pala DSWD pa rin po ang mag implement Another program po yan ng DSWD. DSWD will identify kung sino-sino mga beneficiary nito. Pero ang pagkaalam ko ho, ang beneficiary po niyan, kung ikaw ay empleyado pero ang sweldo mo is 23,000 or less, kasama ka po dyan, mabibigyan ka dyan. All you have to do, lapitan mo ang iyong mambabatas, congressman, district, para i-recommenda niya o i-refer ka niya sa DSWD, sasabihin niya sa DSWD, Secretary, doon po sa aming distrito, marami pong ganito, maliliit po ang sweldo, baka pwede po sila maging beneficiary ng AKAP. So it's the DSWD who will identify. One time po ito, assistance ng gobyerno, last year po ito, kasi nga po, doon sa tumataas po yung inflation natin, para kahit papano, to ease up the burden. Ngayon, last year po yun. Ngayon, kung next year, isasama ulit sa budget na ito, then, yun ho yung purpose lang ho talaga nitong AKAP. Pero I heard daw na nagagamit po ito sa pang suhol, para sa pirma. Hindi ho ganun yung idea po nitong AKAP na ito, which I was the one who made up this idea para po doon sa mga middle class, below middle class. Hindi po ito pang suhol. Ikaw pala ito po pantulong sa kanila para makaagapay sila sa mga matataas na presyo ng bilihin. Para po itong mga pandemic din ho na nagbigay ang gobyerno natin ng ayuda sa lahat ng kababayan natin. Hindi ako nakakuha niyan. Ito naman po ay yung mga napag-iiwanan ng mga kababayan natin na mga nasa 25 or 23,000 or less ang sweldo. Pasok ho sila dyan. You're working at the call center, you're a security guard, driver ka ng Grab, nagtatrabaho ka sa McDonald's, Jollibee, kasama ka ho dyan sa AKAP program na yan ng pamahalaan. Laki Pero pala ulitin ko niyan. po, hindi po ito, ang purpose po niyan ay hindi po ito pang suhol para pumirma sa PI, hindi po ito. Because I for one will object it dahil maganda po ang layunin nito, hindi po ang layunin nito pang suhol sa mga kababayan po natin. Yun lang. Sana nga, Sana nga, ganun talaga, no? Kaso, ang ano kasi niyan, okay, yung mga 23,000 na kumikita, pababa, sila yung mga qualified na makakuha ng AKAP. Tapos, ang mag-i-implement yan is DSWD. Kasi yung DSWD, sila yung may master's data na galing sa barangay at yung, syempre, kumbaga, naramdaman ko yun nung ayuda nung pandemic, may mga umiikot ng barangay, nagpapapirma, tapos may mga tanong-tanong, may pipilapan ka. Tapos doon nila malalaman kung pasok ka sa ayuda na yan. O ganun din yung niyan kasi DSWD yung kumbaga may master's list yung DSWD nanggaling sa barangay naman, sa mga distrito. Kaya ang problema kasi diyan, ayun na nga, di ba? O sa mga election money nga daw, nagagamit nga daw. Ewan ko O ako naman nagre-react lang dito. Yun naman yung sinasabi nila Manong Ted. Obvious na ginagamit nga yung mga pondo na dapat sa Diyos, sana magbigay na lang kayo ng trabaho. 'Di ba? Magbigay na lang ng trabaho. Kasi ganito yan corrupt kasi yung gobyerno ng Pilipinas. Kaya wala masyado nag-i-invest na mga foreigner dito sa atin. Kung okay sana tong bansa natin, maraming nag-i-invest, at least maraming ka mabibigyan ng trabaho. Nang sa ganun, hindi mo balang basta-basta binibigyan ng isda yung may hirap o yung mga poorest of the poor, hindi mo lang basta binibigyan ng isda. Bagkos, binibigyan mo ng hanap buhay, ng pagkakataon, ng opportunity na mapakain nila yung pamilya nila araw-araw. Kumbaga, hindi lang isang isda para sa isang araw. Bagkos trabaho ang ibigay. Mas ganun sana yung tingin, no? Mas ganun sana yung tingin, hindi lang basta bigay. Kasi talagang mababahiran talaga 'di ba? Obvious naman, hindi naman sa akin nang galing 'yan. Galing din sa mga ibang politician 'yan, 'di ba? Pinududugtong lang natin, yung maliliit na puzzle, tinatry natin buuin para mabuo yung malaking picture. 'Di ba? Hanggang sa yan na nga, nagkakandaleche-leche na.
Yung mga dapat na nabibigyan ng malaking pondo, gaya ng education, at saka yung mga PhilHealth na yan, para sa health, di ba? Sa health ng bawat Pilipino, napupurnada pa at nalilipat pa sa iba. O, di ba? Ang hirap, nakaka-frustrate mga kayon. Yung mga nanonood sa akin, mga avid viewers natin. Kung bago ka sa channel ko, manood ka, panoorin mo lahat ng mga video natin ng magising at mamulat at alam mo yun, na it's about time na. Gaya nga ng sinasabi ko lagi, yung election day o yung May 12, kung saan tayo bumoboto, yan lang yung pinakamalaking power ng bawat Pilipino na iluklok natin yung karapat-dapat. At wag natin iboto yung mga na-realize natin na wala namang ginawa kung hindi magpa-contempt na yan. Diba? Yung mga re-electionist na alam natin, na talagang trapo at walang gagawin, kundi magnakaw sa kaban ng bayan. O alam nyo na kung anong gagawin nyo. Ang problema lang kasi, iilan lang yung nakakaalam eh. Mas marami pa rin yung mga hindi nakakaalam talaga. Totoo, nagmamanifest eh. Nagre-reflect na iilan lang yun. 'Di ba? Kaya nga ito yung panawagan natin 'di ba? Na sana tama din yung sinasabi ni ex-President Roa Duterte kay Inday Sara no? Na kung tutuusin siya dapat yung presidente. Siya dapat yung panalo, no? Ang sinasabi nga ni Tatay Digong, hindi daw niya maintindihan bakit pumayag si BP Inday Sara na tumakbo bilang Vice President nito ni PBBM ni Bongbong Marcos, 'di ba? Kung tutuusin, mas maraming boto mas maraming bumoto kay BP Sara Inday Duterte. Kaya sana, siya na lang yung presidente natin. Di ba? Kasi alam natin na Duterte siya at meron siyang dugong ni Tatay Digong at alam natin na talagang malasakit sa tao. Hindi sa pangsarili. Kaya sana, siya na lang, no? Pero anyway, sana itong 2025, makakuha natin yung talagang ginhawa naman, no? Kaya tandaan nyo sa election day, sa May 12, ako nakikiusap ako sa inyo, mga kayon, alam nyo na kung anong gagawin nyo. Gawin nyo yung homework nyo ngayon, habang maaga pa, habang January pa lang, gawin nyo yung assignment nyo ngayon, piliin natin kung sino yung mga karapat-dapat na pwede natin iboto. Okay, mga kayon? Ito yung bonus round. Mamaya, magbibigay tayo ng Ito yung bonus round natin, sana mag-gets nyo. Lahat ng SONA 2016 up to 2021, 6 na SONA. Tuwing binabanggit ni dating Pangulong Duterte ang war on drugs, nagpapalakpakan po ang lahat. Standing ovation po ang Kongreso at ang Senado. Dahil Totoo. ramdam nila na may pagbabago po at Yes. tinupad ni dating Pangulong Duterte ang kanyang pinangako noon. Standing ovation. Tapos bakit ngayon? Sinisisi siya. Bakit ngayon? Mag-isa na lang siya. Totoo, di ba? Di ba kayo nakinabang? Di ba nakinabang ang mga kababayan nating Pilipino? Mga anak, yung pamilya. mga anak natin na hindi nasasaktan. Di ba importante sa atin ang buhay ng ating mga anak, ng ating mga Grabe. pamilya? Nakinabang kayo Nakinabang po ang Pilipino. Totoo, di ba? Tinaya niya po ang kanyang buhay dito. Tapos ngayon, mag-isa na lang siya, puro sisi pang inabot. Sa tanong mo kanina, sabi niya, may inutos ba siya? Sa akin, hindi po siya nag-utos sa akin ng illegal. At kung sakali mang meron siyang iutos sa akin na illegal, hindi ko po susundin. Hindi rin po ako papayag na utusan ako ng illegal. At hindi rin po ako papayag na may mga reward system. Gawin niyo lang po ang trabaho, mandato po ng pulis. Na Trabaho labanan ng ang pulis kriminalidad yun, at illegal na droga. Gawin niyo po ang trabaho ninyo. Bibigyan pa ng reward? Kaya nga po kami full support sa inyo. Sinusuporta namin kayo sa inyong trabaho. Pero sa inyong operations, hindi ho ako nakikialam. Hindi po kami nakikialam dyan. Sa totoo lang, ang dami kasing no? Ang dami rin nang iwan, no? Ang dami rin nang iwan kay Tatay Digong, no? Pero ayun nga, di ba? Nakaka-frustrate talaga. Di ba? Gaya ng sinasabi ni Senator Bongo, nung war on drugs, tuwan-tuwa pa tayo. Di ba? Tuwan-tuwa pa yung iba kasi kahit papano, ang daming nabawasan. Yung mga adik na kakilala nyo sa lugar ninyo, natokhang, di ba? Nakulong, di ba? Yung iba, nawala na. Luminis kahit papano. Hindi ka nangamba para sa anak mo. Tayo lang, kung ako lang, lalaki, wala namang problema eh. Kung ako lang,
Eh, ang problema, yung mga anak ko, babae, di ba? Pamilya mo, makakasalubong, adik. Tapos, syempre, laderize yan eh. Laderize ang pagiging adik. Una, tikim-tikim ka lang. Di ba? Tikim-tikim ka lang. Susunod, medyo user ka na. Yan, user ka na. O, pag wala ka ng pera, na ipopondo mo sa pambibisyo mo, kukuha ka ngayon ng gamit sa bahay niyo kasi wala ka naman trabaho eh. Kukuha ka ng gamit, bebenta mo yung TV, plancha, rep, aircon, o mamemerwisyo ka na, di ba? Mabebenta mo para may pang-supply ka sa addiction mo. Laderize yan. Tapos anong susunod? Pagka naubos na yung gamit nyo sa bahay nyo, ano next? Mga hold up. O, hold upper ka pa lang muna. O, laderize yan eh. Hold upper ka muna. O, hanggang sa may susupply mo na. O, syempre, mag-a-upgrade yan. O, ano sa susunod? Mag-a-upgrade. Ang kasunod niyan, pag nang-hold up ka na, hindi ka na makukontento, papatayin mo na ngayon para hindi na magsumbong. O, di ba? Tapos yung iba naman, pag babae naman yung hinold up, re-rapin muna bago patayin. O, laderize yan eh. Tapos ano sunod? Magbebenta ka na. O, hindi ka na kumakontento eh. Magbebenta ka na ngayon ng drugs din. O, mamemerwisyo ka na ng buhay naman ng iba. Di ba? Laderize yan. Laderize yan. Kaya, sa bagay kayo, alam ko na yung sasagot nyo eh. Talagang pabor din kayo sa war on drugs. Eh, parang yung sa iba, ng mga hindi pa nakakapanood. Yung mga hindi pa nakakapanood, yung mga hindi pa aware, yung mga hindi pa mulat, yung mga hindi pa dilat na ito yung pinag-uusapan natin. Di ba mga kayon? Paki-comment nga dyan sa baba kung ano na idulot ng war on drugs sa lugar nyo. Sige, laro tayo. Conversation sa comment section. Ano sa tingin nyo ang naidulot ng war on drugs diyan sa lugar nyo, sa village nyo, sa subdivision nyo, o sa area nyo? Ano yung mga naidulot? Bakit ngayon? Iba na presidente. Tapos, ibinuksan nyo nga EJK, yung war on drugs. Bakit ngayon? Parang ang dami ng kumakampi sa mga kalaban. Hindi ba sila nakinabang doon sa war on drugs? Tama naman si Senator Bongo eh, di ba? Hindi ba sila nakinabang? Grabe. Manong Ted, saludo ako sa'yo. Napakalaki ng bayag mo, di ba? Sana pagka umulan, lumabas ka, nang dumami naman yung mga katulad mo. Di ba? Totoo eh. Nakaka-frustrate eh. Kung talagang totoo ang isang politiko, open niya yung salin niya, open niya yung buhay niya. Ilan ang negosyo niya, mayaman ka ba talaga? Di ba? Nang sa ganun, malaman natin kung saan nang gagaling yung pera na ipambi-billboard. Magkano yung billboard? Million din ang halaga ng billboard. Hindi biro ang billboard. Hindi yan 700 pesos lang. Million po ang magpapa-billboard ngayon. Oh. Depende pa sa contract yan. Mga kayon, maraming salamat. Tandaan nyo yung pinapa-comment ko dyan sa inyo. Pasuyo lang. Tapos wag na rin kayo mag-escape ng ads kung meron man lalabas na ads. Kung umabot ka man dito sa dulo ng part na to, maraming salamat at pasensya na at hindi ako makatulog. Kaya talagang nag-record ako para mamayang alauna ng hapon. Maraming salamat mga kayon. Joe Malone TV po para sa programa natin na Issue ng Bayan, ating pag-usapan.